Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Ngayon, balikan na natin itong bagyong si Juan na patuloy pong sumasailalim sa tinatawag nating rapid intensification o biglaang paglakas ng isang bagyo habang kumikilos dito sa may East Philippine Sea. Ito po ay nasa typhoon category pa din ng Pag-asa pero may lakas na po yan na hangin na nasa 150 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna. At kung minsan may mga pagbugso na umaabot sa halos 185 kilometers per hour. At inaasahan pa natin na patuloy ang paglakas niyan habang lumalapit sa ating landmass at kalupaan. Ito po ay patuloy na kumikilos, pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Bago tayo pumunta sa ibang detalye, discuss muna natin itong ating satellite image. Dito pinapakita yung unti-unti o yung ating rapid intensification at nagiging maganda or nagiging maayos yung kanyang sirkulasyon o yung kanyang center winds. Again, ito pong bagyong si Juan ay napakalawak. Nasa 800 kilometers po yung kanyang radius, so nasa kabuwang 1,600 kilometers yung kanyang kabuwang diameter. Kaya sa ngayon pa nga lang ay umaabot na yung kanyang mga panglabas na kaulapan sa malaking bahagi na po ng Visayas, kasama po dyan ang ilang bahagi ng Bicol region, maging dito sa northern portion ng Mindanao. Yung ating mga pag-ulan, nagsisimula na pong maramdaman dito sa summer area, yung ating malalakas na pag-ulan at dito po sa mga areas ng Catanduanes dahil sumasabit na yung kanyang panglabas na kaulapan dyan. Maliban sa lawak ng kanyang kabuwang diametro, kung mapapansin nyo dito, yung kanyang mata ay medyo malaki rin po. So, ang implication po niyan, mas malaki po yung ating mata, mas malaki po yung area na sakop na kung saan nandun po yung ating damaging winds o yung ating pinakamapaminsalang hangin. Ayan po ay nasa around 140 kilometers yung kanyang diametro. So, kung susundan natin yung official forecast track ng Pag-asa, kung titingnan natin to as a tuldok lang, hindi po ganun ang ating sitwasyon ha. Dahil if ever dumikit po yan, halimbawa example lamang, sa kasiguran Aurora area tumama, yung kanyang hangin ay mag-i-extend pa sa ilang parts ng Isabela or maging dito sa ibabang bahagi ng Aurora. Dahil nga medyo malaki yung kanyang eye wall. So yung eye wall natin ay nandun po yung pinakadelikadong lakas ng hangin. Pero again, yung mga areas po na malapit din doon sa ating high wall, yun din po ay makakaranas ng malalakas na bugso ng hangin na directly associated dito sa bagyong si Juan. So nagiging delikado po ito, mas nagiging delikado po ito dahil nga sa lawak ng kanyang mata at sa lawak din ng kanyang kabuuang diametro. Ngayon, silipin naman natin yung ating official forecast track ng Pag-asa para dito sa bagyong si Juan. So narito muli ang official forecast track ng Pag-asa para dito sa bagyong Juan. Again, sa ngayon nga is sumasabit na yung kanyang at least 39 kilometers per hour na lakas ng hangin sa ilang bahagi ng Bicol region at area po ng Visayas, particularly dito sa Eastern Visayas. So kikilos pa po yan, papalapit sa ating bansa at mas madadagdagan pa po yung mga areas na sakop niyan. Kaya again, binabagit natin itong mga nakarang araw pa, kahit po nasa Luzon yung ating bagyo, ramdam po ang hangin niyan. Mula dito po sa Luzon, Palawan, aabutin po yan, malaking bahagi ng Visayas at ilang bahagi ng Mindanao dahil po sa lawak ng kanyang sirkulasyon. Maliban dyan, ito namang ating typhoon force winds ay lumalaki pa at lumalawak pa. Nandiyan yung ating mga damaging at destructive winds. Yung ating mga life-threatening winds naman is yung mga areas na malapit sa eye wall itong bagyong si Juan. Kung saan, napakalawak din po ito. Gaya ng nabagit natin kanina, nasa around 140 kilometers yung kabuuang diameter ng mismong mata nitong bagyong si Juan. Ito po ay kikilos, pakanluran, papalapit dito sa area ng Bicol region. Dahil nga medyo bumababa ito, mas tumataas po yung tsansa na yan po ay mas madagdagan yung epekto dito po sa mga areas ng Catanduanes. So possible pa nga yung sumabit yung kanyang eye wall dyan po sa area ng Catanduanes. So mag-ingat po tayo dyan ha, dahil yan po yung posibleng unang makaramdam ng pinakamalalakas na hangin at malalakas na pagulan nitong bagyong si Juan. Dahil ito pong mga areas na yan ay nakausli at pasok yan doon sa ating area of uncertainty. So kikilos po itong bagyong si Juan dito sa eastern section ng Bicol region, dito po sa itaas na bahagi nito, kasama po dyan ng Quezon, patungo dito sa area ng Central Luzon. Ito po ay mula bukas ng umaga hanggang bukas ng tanghali at maaaring bukas ng gabi. Yan po ay nakadikit na dito sa eastern section ng Central Luzon at Northern Luzon. Sa ngayon, yung ating center track ay nakaturo dito sa areas ng Aurora. Again, dahil nga sa lawak ng mata nito, malawak po ang magiging epekto ng kanyang eye wall dyan po sa general area ng Aurora. So, possible pa po yung umakyat dito sa area ng Isabela or possible pa rin pong bumaba dito naman sa may area ng Quezon. Tatawid po yan ng mga kabundukan dyan sa Caraballo at kabundukan ng Cordillera at palabas po dito sa may West Philippine Sea. Maaaring sa Monday ng madaling araw at yan po ay nandiyan na. Sa area ng West Philippine Sea, Monday ng umaga,
at aakyat po yan. Patungo naman dito sa labas ng ating PAR sa darating na Tuesday. Pero again, medyo malawak po yung sirkulasyon niya na kahit makalabas na po yan ng ating PAR, malaking bahagi pa rin po ng ating bansa ang maapektuhan ito. At again, dahil nga tutungtong po ito sa Super Typhoon category, asahan din po natin ang malawakang storm surge sa mga baybaying dagat. Dito po sa eastern section ng Northern Luzon, lalong-lalo na sa Central Luzon, Bicol region, kasama na po dyan ang mga baybaying dagat dito po sa eastern section ng Visayas dahil nga nandito yung ating bagyo. So mag-ingat po tayo sa malalakas at malalaking alon na maaaring idulot po ito pong bagyong si Juan. Mag-check po tayo ng high tide natin dahil mas malaki po yung ating alon kapag pumapatong pa yan o mas malaki yung ating storm surge kapag pumapatong pa yan sa ating high tide. Mas malalakas ang daladalang alon niya at mas malalaki po. So doble ingat po tayo particularly sa mga areas na nakatira sa mga baybaying dagat. May nakataas din na storm surge warning ng Pag-asa. Pwede nyo po yung i-check. Samantalang para naman sa mga pagulan, ito po yung weather advisory ng Pag-asa. Mula ngayon hanggang bukas, mag-iipon na po tayo ng at least 200 millimeters o hanggang torrential rains o halos walang pong humpay na pagulan dito po sa mga areas ng Camarines Norte, Camarines Sur. Kasama po dyan ng Albay, Sorsogon, maging dito sa area ng Catanduanes. Lalong-lalo na po dyan sa area ng Catanduanes. Sasabit po dyan yung kaulapan itong bagyong si Juan. Samantalang dito po sa Northern Samar, kasama na rin po yan sa mga areas na may at least 200 millimeters na pagulan. So mas madadagdagan pa po yung ating pagulan mamayang madaling araw hanggang bukas ng umaga. Mga possible, heavy to intense rains naman ang ating aasahan sa natitirang bahagi ng Samar. Kasama po dyan ng Masbate, Biliran, maging dito po sa areas ng Quezon, Laguna. Kasama na rin po dyan ng Pulilio Islands, ilang bahagi ng Rizal, kasama na rin po dyan ang area ng Aurora. Mas madadagdagan din po yan habang lumalapit yung ating bagyo dyan po sa mga general area na yan. Mga possible moderate to heavy rains naman ang ating aasahan dito po sa mga areas ng Cagayan, Apayao, Kalinga, Isabela, Ifugao, kasama po dyan ng Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, kasama po dyan ng Metro Manila. Yan po ay bukas. Kasama na rin po dyan ang areas ng Cavite, Batangas, maging dito sa Mindoro, kasama na rin po dyan ang area ng Romblon. So ito naman po yung ating pinaka-critical na pagtawid ng bagyong Juan dito po sa hilagang bahagi ng Luzon. So halos malaking bahagi na ng Northern Luzon at Central Luzon ang possible po na makaranas ng halos walang humpay na pagulan o torrential rains. Na yan po ay possible po magpabaha, particularly sa mga areas na hindi naman dating binabaha, yung mga tributaries natin o yung daluyan ng tubig, yan mabubuhay po ang mga yan at mataas po ang chance ng mga flash floods at landslides. So mag-ingat po tayo sa mga possible effects niyan. So possible na po yung ating mga at least 200 millimeters na pagulan sa mga areas ng Apayao, Abra, Kalinga, Isabela, Aurora, Ifugao, Mountain Province, Ilocos Sur, Ilocos Norte, kasama po dyan ang La Union, Nueva Vizcaya, maging dito sa area ng Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pangasinan, maging dyan po sa mga areas ng Quezon, kasama na po dyan ang Pulilio Islands. Possible heavy to intense rains naman ang ating aasahan sa areas ng Cagayan, Ilocos Norte, dyan po sa Babuyan Group of Islands, kasama na po yan Pampanga, Bulacan, Bataan, kasama po dyan ng Metro Manila, Laguna, Cavite, Batangas, maging dito po sa Mindoro, kasama na rin po dyan ang Camarines Norte. Again, ito po ay bukas ng gabi hanggang Lunes ng umaga habang tumatawid po ang bagyong Juan dito po sa malaking bahagi ng mainland Luzon. So yan po yung ating pinaka-critical times na kung saan mararamdaman natin ang malalakas na pagulan na posibleng magdala ng malawakang pagbaha at kasama na po ang malalakas na bugso ng hangin. Again, may mga areas po na walang kulay dito po sa mga areas na Bicol Region, Visayas, hanggang dyan po sa Palawan. Pero possible po yung ating mga scattered o kalat-kalat na pagulan dyan. So mag-ingat pa rin po tayo dyan, particularly doon sa mga areas na dinaanan ng Bagyong Tino. Dahil saturated po yung ating lupa dyan, malalambot po at madali pang gumuho. So possible pa yung ating mga flash floods and landslides. Doble ingat po tayo dyan kahit hindi kasing dami ng ulan na inaasahan natin doon sa mga areas na malapit sa gitna ng bagyo. If ever meron din tayong mga thunderstorms dyan, lalong-lalo kapag meron tayong thunderstorms, possible pa rin po yung ating mga flash floods and landslides. So, unti-unti na nga po lumalapit sa ating kalupaan at landmass. Ito pong bagyong Awan. Again, mag-ingat po tayo at maghanda sa posibleng pagtawid nito at paulit-ulit natin sinasabi, if may evacuation plan sa inyong area, ang inyong local LGU at DRMO, makinig po tayo. Mas mahirap pong mag-rescue kapag nakadikit na at nararanasan na natin ang epekto ng bagyo. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia. Mag-ingat po tayong lahat.